of Jesus. We rebuke in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lumayas ka na yun din. In Jesus' name. Jesus' name. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. We command you to bow down in the name of Jesus. You're a defeated foe by the blood of Jesus. Now, go! By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Salura ka na 2,000 years ago. All power, all authority has been given to Jesus, and Jesus gave them to us, and we are using it right now to you. In Jesus' name, go! Now, by the blood of Jesus, right now, we command you to go right now. Hindi ka wala kang pagpipilian, sulit umalis ka doon. Hindi na kailangan tawa! Jesus! Jesus! We cancel all the words that you've spoken over me by the blood of Jesus. Amen. By the blood of Jesus. Lumayas ka rin din. Out! Amen. Now, by the blood of Jesus, we bind all the blood of Jesus. Oh, yakadaya, sikakadaya, sukuro. Dayakadaya, sukuro. Dayakadaya, sikakadaya. Mag-concentrate po tayo, no? At makinig, salita ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Ama, kami po ay patuloy na magpapasalamat sa iyong presensya na naririto. Patuloy kang kumikilos sa iyong mga anak at patuloy kang nagpapakilala sa kanila na ikaw ay totoong-totoo. Sapagkat ang aming kalaban ay totoo din at buhay na buhay din, O Diyos. Panginoon, ang sabi mo sa 1 Corinthians 3:16 na ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu. Subalit merong mga nanliligalig sa aming katawan na gustong iposes ang aming mga katawan. Subalit, O Diyos, ikaw lang ang aming pinapayagan na gumamit ng aming katawan. Kaya sa umagang ito, O Diyos, gamitin mo po ang aking bibig na maging tagapagsalita mo ngayong umaga. Na ang bawat bibitawan mong salita, O Diyos, sa pamamagitan ng aking bibig ay tumimo sa puso ng bawat isa. At magkaroon, Panginoon, ng pagbabago sa kanilang buhay espiritual. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. So our topic for today, demon possess. Parang hindi ka panipaniwala, di po ba? So pinakita sa atin in person, and then yung noong Sabado po yon, dahil ang balak lang po namin interview. At nakita niyo po kanina, habang tayo'y sumasamba, ayaw nilang pakinggan ang pagsamba natin sa Diyos. Kaya pagdating po ng pagsamba, pagdating ng pagpapuri sa Panginoon, maging seryoso ka. Dahil may kalaban na ayaw marinig ang iyong pagsamba. At para ikaw ay hindi makasamba, ikaw ay lalagyan niya sa isipan ng mga alalahanin, para ikaw ay magpuri sa pamamagitan lang ng katawan mo. At walang kwenta yon. Reject yan sa Panginoon. That's why God is looking for a true worshiper who worship Him in spirit and truth. So, ang hinahanap ng Diyos ay sumasamba sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sa Espiritu po natin. Dahil ang Diyos po Espiritu, kaya hinahanap niya yung mga Espiritu na buhay na sumasamba sa Kanya. Kaya yung iba akala nila, paiyak-iyak, akala nila sumasamba sila. No. You cannot contact God with your emotion. You cannot contact God with your flesh, with your body. But you can contact God only when you, in your spirit.
That's why all must be born again in spirit. Dahil ang tunay na sumasamba ay yung mga born again na, yung mga buhay ang kanilang espiritu. Kaya akala ng iba, sumasamba sila. No. Rejected po yun sa Diyos. John 4:23 po yun nakalagay. That God is looking for a true worshiper. Amen? So, Matthew 15, verse 21 to 31. So, babasahin po natin. Tingnan po natin yung senaryo ng ina at anak. Na tayo pong mga ina, lahat ay gagawin para gumaling ang anak. Amen? Pero, tingnan po natin itong isang ina na ito, na tama ang ginawa kung saan siya dapat pumunta. Alam niya kung sino ang makatutulong sa kanya. Amen? So, pinakikilala ko po sa inyo, ang ating Panginoong Jesucristo, ang nag-iisang Diyos at dakilang manggagamot. Ang tagapagligtas ng lahat ng tao sa mundo. Basahin po natin, Matthew 15:21 to 31. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, palisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayaran ng Israel lamang ako isinugo. So gusto kong tandaan niyo po yung word tupa, ang hinahanap ng Diyos. Verse 25, ngunit lumapit sa kanya ang babae. Ang babae po, ang ginawa ay lumuhod. Ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Gusto kong gayahin po ninyo ang ginagawa ng babaeng ito. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. So yung babaeng Kananeyang ito ay pinagsabihan ng Diyos na aso. Totoo nga, Panginoon, inamin. Totoo nga, ako aso. Dahil alam ng babaeng ito na si Jesus ay pinadala para lang sa bansang Israel. Subalit hindi siya tinanggap. Kaya tayo, na aso din sa harap ng Panginoon, ay nagkaroon ng pagkakataon maging anak, maging tupa, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Na ikaw na dating aso ay naging tupa. Amen? Amen. Parang di kayo kumbinsido eh. Gusto nyo bang maging aso? 28. At sinabi sa kanya ni Jesus, 27, totoo nga Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumo, nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. So ano ang hinahanap ng Diyos? Pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak, maraming pinagaling si Jesus. No? 29, pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, umakyat siya sa bundok at naupo upang magturo. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may mga dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus. Sabi nyo nga ni Jesus. At sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumagaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Palakpakan nga po natin ang Diyos.
So kitang-kita po natin dito na ang isang ina na yung kanyang anak ay nahihirapan. At sinabi mismo ng verse 22 kung paano siya nahihirapan. Ang nagpapahirap sa kanya ay demonyo. Dahil sinasapian siya ng demonyo, hirap na hirap ang kanyang anak. At yun ay parang pinapatay din yung ina. Kaya katulad nating mga ina, dapat alam natin kung kanino natin dadalhin ang ating mga anak. Ang hanapin natin ay Diyos, hindi albularyo. Men? So dapat alam mo kung kanino ka lalapit. At pinakita dito sa Matthew na ito, na lahat ng may sakit, dinala sa paanan ni Kristo. Hindi sa paanan ng kung kani-kanino. Sa paanan ni Kristo. Ngayon, si Kristo ay wala na ngayon. Paano na yan? Saan namin ngayon dadalhin ng mga may sakit? Eh si Jesus ay nasa langit na. Di po ba? Kaya nga po, sabi ng Panginoon sa Marcos 16, bago siya pumanik sa langit, nagbigay siya ng salita sa kanyang mga alagad. Mga alagad ko, ako'y babalik na sa langit, Marcos 16:15. Babalik na ako sa langit, at kayo ay mangaral ng salita ng Diyos. Sabihin nyo sa kanila, yung mga ginawa ko sa krus ng Kalbaryo, sabihin mo sa kanila, binayaran ko na ang kanilang kasalanan. At kung sino man daw ang sasampalataya dito sa ginawa ko, ang sabi ng Panginoon Jesus mismo, bibigyan ko ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo. At bakit ka naman bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa demonyo? Bakit power against the devil ang binigay sa iyong power? Hindi power to get wealth. Bakit hindi power na mag-create? Bakit power against demons ang binigay sa iyo? Dahil ang ating pong kalaban ay demonyo. Kaya kawawa po ang taong wala kay Jesucristo. Meaning, hindi mo kayang palayasin ang demonyo. Lalapit siya sa iyo, nasa iyo siya, hanggang sa naposes ka na, wala kang kapangyarihan kundi wala. Magtiis ka sa pahirap na ginagawa sa iyo ng kaaway. Hindi ka makapagsaltang in Jesus' name. Bakit? Hindi ka sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, napakasimple. Lahat ng sasampalataya sa akin, maniniwala sa akin, at ako'y tatanggapin nilang Panginoon at tagapagligtas, bibigyan ko sila ng power against the devil. At yan po'y nakasulat sa Lucas 10:19. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, behold, I'm giving you power and authority against all the powers of the enemy, and nothing will harm you. Wala daw pwedeng malakit sa atin. Wala. Dahil tayo ang may kapangyarihan sa kanila, hindi sila ang may kapangyarihan sa atin. Dapat alam mo ito. Para hindi ka natatakot kapag ikaw ay nanonood. Mga ganito. Dapat ikaw ay matapang. Dahil ang Diyos ay nasa iyo. Amen? Hindi ka dapat natatakot sa bagyo. Pahintuin mo ang bagyo. Hindi ka dapat natatakot sa dilim. Ang Diyos ay nasa iyo. Di ba lagi niya sinasabi yan sa Isaiah 41? Fear not, for I am with you. Abay, sino pa ba gusto mong kasama? Ako na may likha ng langit at lupa. Natatakot ka pa. Kaya alam nyo, napakalaki po ng responsibilidad nating mga sumasampalataya kay Jesus. Napakarami pa mga tao na hindi kilala si Kristo. Mas masipag po sa atin ang kulto. Nagbabahay-bahay sila at inaalok ng kapangyarihan para magkaroon ng pera. Pero tayo po ang may kapangyarihan, tunay na kapangyarihan na galing sa Diyos. Hindi mo kailangan makipagbuno. You just speak the word. Ang sabi ng Panginoon, in my name, lalaya sa mga demonyong yan. At ang pwede lang gumamit niyan ay yung mga authorized. Diba? Ikaw na halimbawa, hindi ka naman taga-EMDO, edi wala kang karapatan na gawin yung mga bagay na ginagawa ng mga taga-EMDO. Diba? Kung halimbawa hindi ka naman taga-traffic, wala kang karapatang pumunta sa gitna at magpahinto ng sasakyan. You are not authorized. Wala kang karapatang manghuli
Hindi ka binigyan ng karapatan ng munisipyo na manghuli. Kaya di ba yung mga pulis, natanggal na sa serbisyo, kapag nagpupulis-pulisan, huli sila. Amen? So, ganun din tayo. Pero ang Diyos po, iba sa kanila. Ang Diyos po, pag nagbigay ng kapangyarihan, hindi siya bigay-bawi. No! Kailangan mo lang umayos. Yung binigay na sa'yo ng kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo pa rin yan. Hindi mo lang ginagamit. Hindi mo lang ine-exercise. That's why akala mo wala. Hindi. You just speak the word. In the name of Jesus, bow down in Jesus' name. In the name of Jesus, lumayas ka. Demonyong spirito sa lugar na ito. In Jesus' name. Namamaga pa mo, in the name of Jesus, I command you, maga, umimpis ka, in Jesus' name. Susunod po yan. Because you have power. At tuwan-tuwa po ang Diyos kapag sinasagawa natin yan. Bakit? Pag sinagawa mo yan, meaning, you believe. Kaya nga sabi ng Panginoon, only believe. Ginawa ko na ang lahat, ang gagawin nyo na lang ay maniwala. Ayaw nyo pang maniwala. Amen? Kaya nga po sabi ng Panginoon, Mark 1:15, repent and believe the gospel. Napakasimple lang po ng hiningi ng Diyos. Magsisi ka na sa kasalanan mo at paniwalaan mo ang Biblia. At isagawa mo to, tiyak ang tagumpay mo. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos. Romans 1:16. Wag daw tayong dapat mahiya sa pagdadala ng Biblia. For the Word of God is the power of God. Eh, yung iba, pag binigyan mo ng Bible, tinatapon yung kanilang power. Samantalang yung mga kulto, ingat na ingat. Yung kanilang mga power, tinatago. Nakalagay pa sa bag. Pero yung mga Kristiyano, binibigyan ng power ng Diyos. Eto anak yung power ko. Tinatapon. Akala nyo walang kwenta kasi hindi mo sinasagawa. Hindi ka naniniwala. Amen? At dinemonstrate na po yan ni Jesus. Nung siya ay personal na puntahan ni Satanas. Anong sagot lang ni Jesus? It is written. Nasusulat. Wala siyang ibang sinabi kundi puro nasusulat. Pero maraming Kristiyano nasisilat kasi walang alam sa nasusulat. Amen po ba dyan? Amen. So ngayon, ang babae, ang ina, ay hindi tinigilan si Jesus. Kahit na siya ni-reject. Yung unang salita niya, pansinin ninyo, nung nagsalita ang babaeng ito, hindi daw nagsalita si Jesus, gaputok man. Bakit kaya hindi siya sinagot? Kasi hindi naman siya anak, aso siya. Kumbaga, halimbawa ako, pinadala ako sa ibang lugar, no? Ay may kumakausap sa akin. Hindi ko naman alam ang lengguwahe niya. Paano ko siya sasagutin? Hindi makadakilala eh. Hindi ako para sa'yo. Dito lang ako sa Pilipinas. Dito ako. Amen? So ang sabi, ako'y sinugo para lang sa bayang Israel. Kaya makikita nyo, ang babae isang Kananeya. Kaya hindi sumagot ang Diyos. Kaya marami ang nagdarasal sa Diyos. Lahat ng paraan ginawa, lumuhod, andyan na yung gumulong, hindi daw sumasagot ang Diyos. Eh kasi nga hindi ka pakikinggan ng Diyos. Dahil hindi mo ginagamit, hindi mo pa tinatanggap ang kanyang anak na si Jesus. Binigay ni Jesus ang kanyang salita. Ang sabi niya, pag kayo tumawag sa Ama, pag kayo humingi sa Ama, gamitin niyo pangalan ko. Just use my name. Sabi ng Panginoon, ibibigay yan ng Ama sa inyo. Amen? So makikita niyo po, ano ba ang dapat gayahin natin dito sa isang ina na ito? Very persistent siya. Hindi siya sumusuko agad na hindi kumikibo. Yung kanyang kinakausap, deadma. Dinedma siya ni Jesus. Pero kita nyo, hindi siya tumigil. Ang ingay-ingay, Lord, Lord, tulungan mo naman yung anak ko. Pero deadma. Sino ang nairita? Yung mga alagad. Ano sabi ng mga alagad? Palisin nyo na nga yan, Panginoon, kasi ang ingay-ingay, sunod ng sunod. Pansinin ninyo, sumagot si Jesus, nung ang alagad ang kumakausap. Kasi bakit? May relasyon siya doon. Amen?
Di ba? Sumagot si Jesus, sabi sa 24, sa mga naligaw na tupa ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Pero kita niyo yung babae, sumingit na naman. Sabi ngunit lumapit sa kanya ang babae. Anong ginawa? Ito ang dapat ginagawa ng maraming tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kailangan mo lumuhod. Kailangan mo magmakaawa at tuminga ng tulong sa Diyos na makilala mo siya. Lumuhod ka. Ipakita mo na kailangan mo ng tulong. At nung siya'y lumuhod, pansinin ninyo, kung kailan nagsalita ang Panginoon dito sa babaeng to, nung siya'y lumuhod, gusto mo bang kausapin ka ng Diyos? Lumuhod ka, magmakaawa ka sa Diyos. Ang sabi niya, tulungan po ninyo ako, Panginoon, wala po akong pambayad sa Meralco. Di ba? Sumagot si Jesus. Sabi niya, hindi dapat kita bigyan ng pera. Di naman kita anak, aso ka. Sipin niyo, nilait pa ng Panginoong Jesus ang babaeng ito. Paano kaya kung makatanggap ka ng, sa tao mo lang marinig yan, sakit na no? Ay, huwag ka nga ang sunod na sunod sa akin, para kang aso Sunod ka ng sunod? Tsupi! Di ba? Pero tingnan mo, inamin ng babae, alam niya ang kalagayan niya sa harap ng Panginoon. Alam niya na siya'y aso nga. Totoo nga, Panginoon, aso ako. Di ba? Ngunit ang mga aso man ay kumakain din ng mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Tingnan niyo ang nagpalundag sa Panginoon. Di ba? Ang Panginoon, alam niyo ang hinahanap na yung mga naniniwala sa Kanya at kumikilala sa Kanya. Ano sabi niya? Napakalaki naman ang pananalig mo. Hindi na nga kita kinakausap. Tinawag pa kitang aso. Sunod ka pa rin na sunod sa akin. Kinakausap mo pa rin ako. Patuloy ka pa rin sa pakikiusap sa akin. Diba? Nakita ng Panginoon. Naniniwala sa akin tong babaeng ito. Napakahalaga po sa Panginoon ang pananalig. Kayong iba may pananalig pero hindi po galing sa salita ng Diyos. No? Kaya makikita po ninyo, napalundag niya si Jesus. Nagulat niya si Jesus sa laki ng pananalig ng babaeng ito. Kaya nga po sabi dun sa Hebrew 11:6, pansinin po ninyo na dapat lahat ng tao ay meron nito. Gusto nyo bang malugot sa inyo ang Diyos? Ito lang ang kailangan sa inyo ng Diyos. Sabi rito, kung walang pananalig sa Diyos, hindi malulugod ang Diyos. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Wow! Sipin nyo ang binibigay ng Diyos sa mga may pananalig sa Kanya, gantimpala, hindi palo. Pag ikaw sumali sa mga prat-prat na yan unang bibigay sa'yo, palo. Hindi gantimpala. Ayos ba, bro? Diba? Ang ibibigay sa'yo, sabi rito, ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Paano ba magkaroon ng pananalig? Napakahalaga pala niya sa Diyos. Yan pala yung hinahanap ng Diyos sa bawat isa para siya malugod. Gusto mo bang matuwa sa iyo ang Diyos? Ito ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng pananalig. Romans 10:17. Kaya't ang pananalig ay bunga daw ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Wow! At ngayon, alam nyo ba, na inyong pananalig, kung hanggang dito yan, tumataas yan. Bakit? Nakikinig ka ngayon sa pangangaral tungkol kay Kristo. Amen? Kaya lahat ng paraan gagawin ng kaaway para hindi ka makarating sa mga gawain ng Diyos. Para ang pananalig mo ay mawala. Kaya kailangan mong makinig. No? Alam niyo po ba kung bakit kailangan mong magkaroon ng pananalig? Kaya yung sabi ng iba, basta ako, sumasampalataya ako, iisa lang naman ng Diyos Hindi. Ang pananalig po kasi ay galing sa salita ng Diyos.
Kapag ang iyong pananampalataya sa Diyos na tinatawag mo ay hindi ayon sa sinabi ng Diyos, hindi pananalig ang tawag dyan. Iyan ay sarili mong gawa. Kaya di ba? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. The Word. So no Word, no faith. Kaya huwag mo sabihin, may pananampalataya naman ako sa Diyos. Eh, di ka naman nagbabasa ng Bible. Paano ka magkakaroon ng pananalig? Eh, sabi ng Romans 10:17, magkakaroon ka ng pananalig kapag ikaw ay nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Romans 14:23, bakit napakahalaga sa Diyos ang pananalig? Romans 14:23, dahil ang sabi rito, if it is not of faith, it is sin. Pag hindi daw ayon sa pananampalataya, sa nakasulat ang ginagawa mo, ang sabi, nagkakasala ka. Ganun katindi. Kaya minsan sasabihin ng iba, pare-pareho lang ang Diyos, tumatawag din naman ako sa Diyos. Abay, sinong Diyos ang tinatawagan mo? Hindi nakaayon sa salita ng Diyos ang sinasabi mo. Kaya hindi faith ang tawag dyan, fake, hindi tunay. Peke ang pananalig mo. Kaya nga yung iba nagbibigay ng pamphlet, ng mga pasugo, ng mga words na ilalagay sa mga pamphlet para hindi mo mabasa rito na mali pala ang ginagawa mo. Ang sinusundan mong pananampalataya. At hindi mo alam sa patuloy mong pagtawag sa Diyos na akala mo'y tumatawag ka sa Diyos, ikaw ay patuloy na nagkakasala. Kaya napakahalaga na alam mo ang katotohanan. Dahil ang sabi ng John 8:32, ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa iyo. Hindi kasinungalingan. Ang kasinungalingan ang gagapo sa iyo. Pero ang sabi ng Diyos, ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa iyo. Eh sino ang katotohanan? Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Kaya si Jesus lang ang makakapagpalaya sa iyo. Walang iba. And Jesus and the Word of God are one. Kaya kapag babasa po kayo ng Bible, kinakausap kayo ni Jesus. At kumakain po ang inyong spirito. Nadadagdagan po ang inyong power. Lalo na kapag isinasagawa po ninyo ito. Doon po kayo nagkakaroon ng pataas ng power against the demons. Kaya kanina, tinulungan ko na yung nandun eh. Ganun ang ganun. Ano bang ginagawa nyo? Just speak the word! No? Hindi yan makukuha sa pagganyan-ganyan. Sabi, in my name, command the devil to out! Mag-uutos ka. Di ba minsan, Susan, oh, bakit? Susan, oh, ano nga, bakit? Ayaw magsalita ko anong gustong gawin ko. Ganon din ang ginagawa nyo kapag in Jesus' name ka lang ng in Jesus' name. Sabi ni Jesus, ano gagawin ko? In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ano nga? Pati mga angels ang kulit-kulit mo. Ano nga ang gagawin namin? Sabihin mo. Bind the devil in Jesus' name. Yun lang pala, arrest. Diba? Kaya life and death is under our tongue. Ang buhay at kamatayan ay nasa dila natin. Ano yung dapat nasa dila mo? Salita ng Diyos. Pwede po ba natin palakpakan si Jesus? Praise the Lord. No? Kaya nga po, sabi dun sa Ephesians 6:16, at all times, carry faith as a shield. Dapat daw sa lahat ng oras ay may dala kang pananalig. Lagi mong dala-dala yan. Hindi mo yan dapat iniiwan sa inyo. Bakit mo kailangan daw na magdala ng shield of faith? Ang sabi rito, for with it, you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. Kasi pag wala ka raw faith, wala kang panangga. Dahil ang sabi rito, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso
ng dyablo. So, ang dyablo pala ay meron pala, so meron siyang panak. Naghahanap siya ng inaantok. Naghahanap siya ng palinga-linga. Bakit? Walang pananalig. Sinasara ng tenga. Kaya alam nyo, dapat ingatan natin yung tenga natin. Lagi nyo dapat hinihingi, Lord, I ask the blood of Jesus to cover my ears. Dahil, dito po, ang tawag po sa ating tenga ay ear gate. Faith gate. Dito, dumadaan yung faith. Di ba? Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, kaya yung iba, pilit na didistract yan ni Satan. Na yung tenga niyan, sarhan. At dito rin siya bumubulong. Dahil lahat ng maririnig mo, dedeposito yan sa espiritu mo. Kaya kailangan hindi madagdagan ang naririnig mo. Para hindi mo maalala ang word of God pag nasa labanan ka na. Kaya kailangan, napakahalaga po, nagme-memorize tayo ng kahit isang verse, isang linggo. Isang linggo mong kabisaduhin yan. Mabuti pa yung nasa kulto, nagme-memorize na mga Latin. Ang galing-galing nila. Eh bakit kayo hindi nyo kaya? Kasi, ang word of God po, according to Ephesians 6, it is the sword of the Spirit. Ano ang gagamitin sa iyong espada? Bubunutin ng Holy Spirit sa iyo pag nasa labanan ka na. Kung wala kang espada, ang salita po ng Diyos ay tinatawag na espada ng Espiritu. Gustong-gusto kang tulungan ng Lord. Tinitingnan yung pungano mo, yung spirit mo. Walang word. Wala akong makuwang espada, wala akong makuwang armas. Kaya di ba makikita nyo yung pagbabalik na masamang espiritu? Pag kayo na born again, aalis yan, demonyo. Punta si Holy Spirit. Kaya lang ang sabi, di ba? Babalik daw yung demonyo. Anong gagawin? Titingnan yung puso mo. Kung meron laman. Sabi ng demonyo, wala. Alis ulit siya. Anong sabi? Pagbalik ng demonyong nag-iisa na yon, pagbalik may kasama pa siyang 7 na mas masama daw sa kanya. At babalik siya doon sa tao na yon. At kaya nagiging masama daw lalo ang kalagayan ng tao na yon. Bakit? Walang laman. That's why this is very important. Amen? Kaya nga po, ang sabi rito, at all times, carry what? Faith! The shield of faith. Yan po yung shield. Pag sinabing shield, panangga yan eh. Na kahit ano sabihin, wala kang pambayad sa miracle. Hindi, sabi ng Diyos, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayan. That's faith. Speak the word of faith. Yun yung shield. Kapag ikaw oo nga, wala na akong pambayad. Ano na gagawin ko? Tumalong ka sa building. Pag iyong word na yun ang narinig mo, sinunod mo, wala. Hindi po yun nakasulat dito. Ang sabi, ang gagawin daw natin yung nakasulat lang dito. Ang sabi rito, magtiwala ka sa Diyos, tumawag ka sa Diyos. Yun ang nakalagay dito. Amen? Praise God. Kaya, alam nyo, ang ating kalaban, kaya nga sabi sa Colossus 2:15 kanina, lagi nyo po ito ilalagay sa puso nyo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Nilupig niya na ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanya'y pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Lagi niyong iisipin, hindi niyo isusuot ang cross. No! Ang gagawin niyo, aalalahanin mo lang. Sasabihin mo yun. Hindi mo yan isusuot, kundi sasabihin mo, sa kaway, sa kamatayan ni Jesus sa krus, nilupig ka na. Kaya ngayon, Satanas, mga demonyo, mga kampo ng mga demonyo, lumayas kayo ngayon din. Talo na kayo 2,000 years ago. Kailangan alam mo itong truth na to. Huwag niyong gagawin yung may cross kayo bago, wala, hindi yun nakasulat. Na tapos luka ka ng Bible, hindi po yung ganun ang gagawin. Hindi po yung panakot. No? Tapos meron pa tayo napapanood na may tubig. No? Yun lahat pong yun na hindi nakasulat sa Biblia.
Kaya makikita nyo yung pinapanood natin, yung mga pare na poposes din. Kasi wala namang power yung ginagawa nila. Kita nyo yung cross, nung bata pa ako, sabi ko, ba't kaya yung demonyo nahawakan yung cross? Akala ko ba, panakot yun? Sabi, kinuha pa nung demonyo, tinusok sa pare eh. No? Kasi hindi pala gano'n na nakasulat. Ang sabi, sasabihin mo ito ng mayroong pananalig. Demonyo espiritu kayo, mga kampong kayo ng dyablo, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo dahil tinalo na kayo ng Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay sa krus. Natalo na kayo. Kaya ngayon, inuutusan ko kayo, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. And then I am authorized because I am a believer of Jesus Christ. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love.